nila na kayo ay magkakandak ng KK profiling. Then next po, pagkatapos nyo magpaalam kay punong barangay, ay magkakandak kayo ng information campaign para alam ng mga kabataan sa inyo na may edad na yun, tama. Kalito ka. Na at malaman nila na magkakaroon kayo ng profiling para pagbaba nyo sa kanila, hindi sila magugulat na uy, ano activity to, ba't kayo nagtatanong, ba't kayo nagsasurvey sa amin. So kailangan, meron muna kayong information campaign na maggagawa kayo ng ganito. Then number 3, SK Secretary shall post related announcement in 3 conspicuous places. So pwede ito within the barangay or sa social media. Siyempre, uso naman yung social media. So pwede kayo doon mag-information campaign. So ito naman po sa actual conduct ng profiling and consolidation of KK data. Ito po ay based doon sa DILG Memorandum Circular number 2022-33. So, tandaan niyo po yan kasi nandyan po yung mga annexes at saka forms para sa KK profiling. Downloadable po ito. Makikita niyo sa Google. So, ito yung sample ng annexes po. So, yung nandito sa kaliwa, yan yung consent form. Dapat po, yung consent form na yan, papipirmahan nyo sa KK or sa kabataan na pupuntahan ninyo. Then, ito naman yung survey questionnaire. Diyan, malalaman nyo na yung data galing sa mga kabataan. At dyan nyo rin malalaman kung ano yung mga profile nila. Nakikita nyo naman dyan sa survey questionnaire. Then next po, after collecting all forms, the SK Secretary shall consolidate the data using the Katipunan ng Kabataan Youth Profile. So ito na yung magiging profile ninyo or yung magiging database ninyo. So nandyan yung mga pangalan ng mga kabataan sa inyo. Then next po, receive the accomplished KK Youth Profile. And then, next one. Yan. So, dito po, saan yung pa isasabing yung youth profile? Kasi tayo po, highly urbanized city po tayo, yung buong NCR. So, ito yung magiging trabaho niya. Receive the accomplished KK Youth Profile submitted by SK Chairperson and i-consolidate niya rin yung KK Youth Profile and maintain the database. Submit to the NYC area officer the HUC or ICC KK Youth Profile within 5 working days upon receipt of all the accomplished annex forms. So, ang ating LYTO dapat yung consolidated na KK profile ay isubmit din niya sa National Youth Commission. So, ito naman sa pag-update ng KK profile. So, the SK official shall accept all qualified youth as members of KK. Follow procedure steps for profiling, update KK Youth Profile Database. So, kung swerte kayo, yung nag-turn over sa inyo ay may KK profile, ito na lang ang gagawin nyo. Hindi na kayo mag-uumpisa sa una. Kaya update nyo na lang. So, para naman daw sa overage members ng Katipunan ng Kabataan, the SK Secretary shall remove the name of the overage KK member and update the KK Youth Profile. SK Chairperson shall provide the city officer with a list of overage KK members. So, si SK Chairperson daw, lahat ng mga tinanggal na overage na KK members ay dapat po isubmit sa ating Local Youth Development Officer.
So, dadako naman tayo dito sa Katipunan ng Kabataan and Sangguniang Kabataang meetings, yung KK meetings and SK meetings. So, sabi dito, ang meetings daw ay isa ng regular na parte ng isang organisasyon. So based on Rule 2, Section 9 of the Implementing Rules and Regulations of SK Reform Act, dapat daw ang SK ay nag-meet at least once a month para po i-discuss ang mga development ng youth sa inyong barangay. Ayan. So, according sa Rule 2, Section 6 SK-IRR, kailangan nyo mag-convene ng first KK General Assembly na not later than 3 months after the proclamation of results of the SK elections and conduct regular assemblies at least every 6 months. So, pag-uupo ninyo ay after 3 months dapat daw ay mag-conduct kayo ng first KK Assembly. So, ito, pabalik ko sa amin. So, ito yun. Nakikita nyo ba? Malabo, no? Ito yun, yung dito sa, nasa kaliwa, ito yung sa SK meetings, then sa kabila naman po ay yung Katipunan ng Kabataan General Assembly. So sa SK meeting, ito ay kinakanta monthly. Then, syempre, presided by SK Chairperson and participated by SK members, Secretary, and Treasurer. Sa Katipunan ng Kabataan General Assembly naman, ay kinakandak ito once every 6 months. Pero after po yun ang first General Assembly ninyo. Then, presided by SK Chairperson and participated by Katipunan ng Kabataan members. So, determination of quorum. Siyempre, di ba, sa lahat ng meeting, bago mag-umpisa, dapat inaalam kung may quorum. Kasi kung walang quorum ay susugin na. Ay, sige. Sige. O, parang hindi kayo mainitan. So yun nga po, pag walang quorum ay hindi po pwede ituloy yung meeting. Bakit hindi pwede ituloy? Kasi nga po, wala pong makukuhang majority ng agreement pag walang quorum. Kaya atras muna kayo. Okay guys, yung mga basura natin, pakipulot naman. Ayan o. Sige na, pakinan naman. SK. Ito, dami dito sa harap o. Ayan. Iniwanan nyo pa rito. Sige na, pulot mo na. Kaya. Yung mga SK natin dyan, pakipulot yung basura. Pakilagay sa plastic bag. Tapos sabi ko, atras natin. Yung buwan i-atras dyan. I-atras ko yung podium eh.
pakiano nga anak. Ako lang. Ayaw ba natin? Oh, ito. Ayusin yung upuan. Yan o, i-atras yung upuan. Sige na. Para i-start natin. Tapos na tayo. Ito. Walang upo dyan. Sa likod na lang yan. Lagyan nyo dito. Sige na. Yung mga upuan, SK. Pakiyan mo na. Yung mga basura natin, ha? Ito, dahil pang basura. SK, yung mga basura, pakinggan naman yung mga basura dyan. Natay ko ma'am kasi naman kanina. Ito po, sa harap po, dami po. Pakinggan naman na. Ito. Pati yung straw. Ito. Plastic. Ito. Diba? Pakinggan nga ito. Pakinggan naman yung basura dyan. Ilagay sa, trash can. Okay. Ara, bigay mo sa akin. Okay. Let's continue. Sir Dave. Thank you pa, sir. So, dito na tayo sa pag-determine ng quorum. Ara, nasaan? Can you give me the paper, please? Ara. Nasaan na yung... Kita mo ba, sir? Yes. Ito yan. Okay, so before we proceed with Sir Dave, let me try to introduce to you first. No? First of all, I would like to mention muna, acknowledge the presence of our administration and quality assurance. He is the Dean of College of Engineering in the University of Caloocan City. So when I call his name, please guys, give him a big applause. Doc Wenad Lopez, the Vice President. No? A round of applause for Doc Wenad. Are you sure? Look at the back. Very nice. Next, all right. So she is the Chief of Office, Local Youth Development, the Office of the City Government of Caloocan. Please give her a round of applause. Miss Maria Carissa Erica Policarpio. Yan. Ma'am, can you come here, please? Yan. Okay. So, she's the Chief of Office of the Local Youth Development. Okay, Ma'am Cha. Ayan po, Cha na lang po. Very napaka-sweet naman ng Carissa. Ayan, malakas naman dyan, no? Good afternoon, everyone. First of all, congratulations sa inyo. Sino mga SK chairman dito? Ayan. So, kasama kayo dun sa GC, no NYC? O yun, ako yung nagsasabi doon na no SKMT, no oath taking. Kaya kayo nandito lahat ngayon. So, sino may pasok today? Pero nandito ngayon, thank you. Yan, salamat. Pero ang training na ito ay para sa inyo talaga. So, sabi nga, di ba, great power comes great responsibility. Yan nga sabi ni Spider-Man. And a lot of sacrifices. So, siguro, isa na yon na may mga kailangan talaga tayong i-sacrifice. Pero, hindi natin kailangan laging mag-sacrifice.
tayo mga servant leaders, mga public servant, hindi natin kailangan mag-sacrifice. Sabi nga din, ang sabi din, sacrifice is when you suffer while taking care of others. Kasi di ba tayong mga public servant, ang main role natin ay pangalagaan ang mga kabataan sa barangay natin, yung mga nasasakupan natin. Pero sabi ko nga, ayaw natin ng sacrifice, dun tayo sa service. Service is taking care of yourself while taking care of others. Dahil hindi mo bago ka makatulong sa ibang tao, dapat tulungan mo muna ang sarili mo. Kasi hindi ka makakapagbigay ng isang bagay na wala ka. So, unahin mo muna yung sarili mo. That's not selfishness. Pero, dahil nga public servants tayo, kailangan siguro natin prioritization at saka balance. Yun yung dapat natin matutunan. So ngayon, itong SK mandatory training na to ay requirement ito para makapag-oath kayo at makapag-assume ng inyong mga posisyon. Ito yung pinakaunang training natin, but our mayor is very, very supportive sa mga kabataan, sa youth, sa SK. Marami siyang programs, training, seminars na para sa inyo. Hindi naman nanalo kayo na bahala sa mga barangay ninyo eh. Susuportahan kayo ni Mayor, susuportahan kayo ni SK. Ang kailangan lang namin, participation ninyo. Ha? Tutulungan namin kayo, basta tulungan nyo kami, magtulungan tayo, okay? Embrace nyo na yan, embrace nyo yung posisyon ninyo, yung power na meron kayo, yung responsibility na meron kayo, at gamitin nyo yan para sa ikabubuti ng mga kabataan sa barangay ninyo. So, alam nyo ba na sa ibang city, ang bayad talaga sa mandatory training, if you ask, yung ibang mga city is 3,500 per head. Pero dahil ayaw ni Mayor Along na pag-gastusin kayo, sinagot niya itong mandatory training. So wala kaming pinabayad sa inyo kahit piso. Ang pakiusap lang niya, sabi niya lang sa akin, sabihin sa inyo, na sana wag masayang itong training na ito at magamit niyo ito sa mga susunod na araw at panahon na kayo ay nandyan sa pwesto. Okay? So, anong oras na? Malapit nang matapos, no? So, sana marami kayong natutunan at marami pa kayong matutunan sa speaker pa tayo. Sa susunod pang speaker at sana magamit nyo ngayon. Yun lang. Thank you so much and congratulations ulit. Good afternoon. Thank you, Ma'am Cha. Okay, so now to continue our discussion with Sir Day, no? Sir Day. Okay, so sa pagpapatuloy, para naman sa pag-determine ng quorum, yun po ang kahalagahan ng ating KK profile, yung katipunan ng kabataan profile. Kasi po, doon yung makikita at madidetermine kung paano magkaroon ng quorum. Kasi syempre dapat with database yun, alam nyo kung ilan yung katipunan ng kabataan members ninyo. So, next. So, ito po yung matrix based doon sa DILG Memorandum Circular number 22-33. So, ito po yun. Sino dito may mahigit 1,000 na kabataan? Wala. Meron kayo. 10,000. Wala naman na. Picture ko pala ako. So, ang sabi nito, para magkaroon ng quorum, ang 1,000 to 10,000 katipunan ng kabataan members, dapat meron pong 140 na KK members na umaten sa General Assembly nyo para magkaroon ng quorum. Minimum po yan ha. Para naman sa 501 to 1,000 KK members, dapat po 120 na attendees para magkaroon ng quorum. Then, sa 301 to 500 KK members, dapat po 100 members ang meron. Then, sa 300 KK members pababa, dapat po 30% ng 300 or yung total number ng KK members nyo plus 1. Yun po ang
quorum po para ma-determine na may quorum ang inyong KK assembly. Next po. So, ang inyong KK assembly ay pwede itong gawin virtual o blended assemblies. Yung face-to-face na may kasamang online po. Next. Ayan. The required number as indicated in matrix to constitute quorum, same pa rin po kung ilan po yung actual na nasa face-to-face at kung ilan yung nasa online. So, ito total yun, i-check nyo kung pasok pa siya, kung merong quorum. Then, SK meeting, dapat naman tayo. So, meron akong video ipapakita sa inyo, panoorin niyo po ito. Siguro mga 9 minutes ko. Magandang umaga sa inyong lahat. Atin ang sisimulan ng pagpapulong para sa amin. Para po na nakakamalaan na tumawag sa inyong galagahan ng lawag. Tumayo na yan. Sa lalan ng mga spiritus. May isa pang Maraming salamat sa po. Bibili ka hindi. Lahat naman ang meron naman sa iyo ay nila. At tayo ay sa kanila para tuloy ang aming makikita. Sabi lang ako, dalalang nila. Kagawad tayo sa mga Dito. Kagawad mo pa ako ng Maria. Kagawad mo si Ariana. Kagawad mo si Ariana. Kagawad siya yung Andrade. Kagawad mo si Luis. Kagawad Amerson Aguinaldo. Kadalagal ng nagpapagulo. Kumpleto po ang ating opisyal sa kabataan at nagsapat po lang ginagawa sila ng ating pagpapulong ngayong araw. Dahil tayo ay may sapat na bilang, ating magitutuloy ang pagpupulong para sa araw na ito. Ngayon naman ay inaanayahan ko kayo na ituon ang inyong atensyon sa talaan ng ating pag-uusapan para sa araw na ito. Meron po mga kayong nais sinaglago kaya naman ito ulit sa talaan ng ating pag-uusapan para sa araw na ito. Kagaling na lang mag-awag ang minsan. Dahil kung ibagka sa ating talaan at pagdala kayo na ang tulutin sa katapos lamang ay emergency response with training o national na araw. Maraming salamat. Kagaling na ng crowd number. May iba pa kayong nais pang nilagdag? Kung wala, nais kong hindi ng inyong bundol upang sa kayo na natalaan at pag-uusapan para sa araw na ito. Aking pinapalakalan sa kayunan ang talaan ng pag-uusapan kasama ang mga kapatid. Aking pinapalakalan. Meron daw tayong alam pag-ubol? Kung wala na, pinumaki at pinakalawakan ng pagbuhay ito at sang-ayon sa talaan ng pag-uusapan para sa araw na ito. Binibining kaligid, maaari na natin basahin at tingnan ng mga pag-ubol. Mga opisyales, ang mga papel po na nasa inyong harapan ay ang tanging dalaw ng maraming tulong ng pagsaluto ng dalawang pulpito ng mundo. Ang mga kopya po na yan ay idadala po sa inyong mga email addresses noong ikatatlo ng mundo. Meron ba kayong nais na lato kaya naman may pag-ubol sa ating ng nakaraang ulo? Kung wala, nais kong hindi ng inyong motion upang aprubahan ang ating ng nakaraang ulo. Aking inumukhahin sa kailan ang ating nakakarapulo. Aking pinapangalawanan. Meron bang paminaan ng pag-ubol? Kung wala na, iminumaki ang pinakalawakan na sa kayunan ang ating ng nakaraang ulo. Atin ang simulan ang talaan ng pag-uusapan para sa araw na ito. Tinatawagan si Tito Dawat Isa upang ilahat ang resulta ng pinag-session. Noong